Kumusta ka? Alam mo, ang dami mong pinadalang materyales at pagkatapos kong basahin lahat, isa lang talaga ang tanong na umiikot sa isip ko. O sige, ano yon? Ayon sa mga source na to, kapag nangyari na yung unang pagkabuhay, saan ba talaga pupunta ang mga banal? Kasi parang ang gulo, tatlong lugar ang laging binabanggit eh. Magandang tanong yan. At yan mismo ang sentro ng pagsisiyasat natin ngayon. Nakakalito talaga sa simula, di ba? Kasi meron tayong himpapawid, tapos may bunduksyon, at meron pang dalampasigan ng dagat na kristal. Yun nga. Ang misyon natin ngayon ay alamin kung yan ba ay tatlong magkakaibang destinasyon o kung may mas malalim na koneksyon na nag-uugnay sa kanilang lahat. Kasi isipin mo, ang himpapawid, parang napaka-abstract, di ba? Walang anyo. Tapos biglang may bunduksyon na tunog solid, matatag, parang isang partikular na lokasyon. Oo nga. At para lalong gumulo, meron pang dalampasigan ng dagat na kristal na parang galing sa isang fantasy novel. Paano sila magkakasama sa iisang kwento? Okay, dahan-dahanin natin. Isa-isahin natin. Simulan natin sa pinakapamilyar, yung himpapawid. Sige. Ito yung galing sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika na sinasabing ang mga banal ay iaagaw sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Yung rapture. Oo. Tama. At ang mahalagang detalye na binibigay ng source mo ay yung timing. Mangyayari raw ito bago pa man ibuhos yung 7 huling salot sa mundo. So parang rescue mission ganon, inaalis mo na sila sa danger zone bago bumagsak yung, kumbaga, mga bomba? Eksakto. Yun ang unang konsepto. Malinaw yun, di ba? Oo, malinaw yun. Pero paano yan kumokonekta sa bundoksyon? Kasi sa pahayag 14, biglang nandun naman daw ang 144,000 nakatayo kasama ang kordero sa bundoksyon. Galing himpapawid tapos ngayon nasa bundok. Paano yun? Dito na nagiging interesante. Kasi ang paliwanag ng source mo, ang Sion ay higit pa sa isang literal na bundok sa Jerusalem. Okay. Sa paglipas ng panahon sa kasulatan, yung kahulugan niya lumawak. Nagsimula siyang pisikal na lugar, pero naging isang makapangyarihang simbolo. Simbolo para saan? Para sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Naging simbolo siya para sa templo kung saan naroon yung trono ng Diyos. Tapos, kalaunan, naging simbolo rin siya para sa katawan mismo ni Kristo. Okay. At dahil doon, pinalawig pa. Naging simbolo rin ng katawan ng bawat mananampalataya na tinatahanan ng banal na espiritu. At sa konteksto ng pahayag, tumutukoy rin siya sa bagong Jerusalem. Sandali, i-pause natin yan. Sobrang bigat niyan. Kung ang Sion ay pwedeng tumukoy sa katawan ng mananampalataya ngayon, ibig sabihin may aspeto na yung banal na presensya na sinisimbolo ng Sion ay nandito na sa lupa. Yun na. Hindi lang isang bagay na aakyatin sa hinaharap. Malaking shift yun sa pag-iisip. Eksakto. Binubuksan nito yung ideya na ang konsepto ng Sion ay hindi lang isang future destination, kundi isang present reality din para sa mga mananampalataya. Pero para sa usapan natin ngayon sa pahayag, ang pangunahing kahulugan na ginagamit ay ang Sion bilang lugar ng trono at kapangyarihan ng Diyos, isang lugar ng otoridad. Wow, ang lalim pala ng simbolo ng Sion. Pero sige, mula sa bundok, lipat tayo sa isang image na parang kabaligtaran niya, isang anyong tubig. Ano naman itong dalampasigan ng dagat na kristal na binabanggit sa pahayag 15? Yun. Dito raw nakatayo ang mga nagtagumpay laban sa halimaw. Ang dating sa akin yan ay isang victory scene. Tumpak. At para mas maintindihan natin ang bigat ng victory scene na yan, nagbigay yung source mo ng isang napakagandang analohiya mula sa Lumang Tipan. Sige. Yung pangtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Yung kwento ni Moises, paano yung kumokonekta? Isipin mo yung sequence. Una, nagkaroon ng mga salot sa Ehipto, di ba? Pero yung mga Israelita, ligtas at protektado sa Goshen. Oo. Pagkatapos ng mga salot, saka sila tumawid sa dagat na pula para tuluyang makatakas sa hukbo ng paraon. Yung pagtawid nila sa dagat, yun ang naging hudyat ng kumpletong kaligtasan nila. Gets ko. So parang history repeating itself, pero sa mas malaking scale.
Yung 7 huling salot ang modern-day plagues. Tapos yung pagtawid sa dagat na kristal ang katumbas ng pagtawid sa dagat na pula. Gano'n na nga ang ipinapahiwatig. Ang pagtayo sa dalampasigan ng dagat na kristal ay hindi lang basta isang magandang tanawin. Simbolo ito na ligtas na sila sa paghuhukom. Nakatawid na sila habang yung Ehipto, kumbaga, yung sistemang lumalaban sa Diyos, yun ang tatanggap ng mga salot. Okay, medyo lumilinaw na ang mga simbolo. Pero dinadagdagan pa ng source mo ang komplikasyon. Hindi lang pala lugar ang pinag-uusapan, kundi pati grupo ng mga tao. Ayun. May 2 grupo raw na parehong bahagi ng unang pagkabuhay. Ang una, yung 144,000. Tama. Sila yung inilalarawan na tinatakan bago pa man magsimula yung malaking kapigahitian. Tinatawag din sila ng source ng mga unang bunga o first fruits. Sila rin daw yung 2 saksi, di ba? Sila rin daw ang katuparan nun, oo, na binabanggit sa Pahayag 11. At may espesyal silang misyon, no? Hindi lang sila basta mga banal na naghihintay. Sila ang nakatayo sa bundok Siyon. Parang napaka-eksklusibo naman. Paano na yung ibang mga banal na dumaan din sa paghihirap? Sila ba ay nasa ibang, sabihin nating, lesser na lugar? Kasi yun ang unang papasok sa isip, di ba? Na parang may VIP section. Napakagandang punto niyan at direktang sinasagot yan ng source mo. Oo, may special na tungkulin ang 144,000. Sa loob niyang 1,260 araw, sa kasagsagan ng paghari ng halimaw, sila yung nasa frontline. Okay. Ang misyon nila ayon sa source ay 3. Una, ipangaral ang ebanghelyo. Pangalawa, magbabala laban sa pagsamba sa halimaw. At pangatlo, at ito ang pinakakritikal, sila ay nagsisilbing proteksyon para sa iba pang mga banal. Kaya pala sila ang nasa bundok Siyon? Yeah. Hindi dahil mas mataas ang kanilang katayuan. Hindi. Aluhiya, yun na mismo yon. Kaya yung pagpapakita sa kanila sa bundok Siyon, hindi yan para ihiwalay sila, kundi para ipaliwanag ang kanilang function sa kabuuang plano. Okay. Ngayon, sino naman yung nasa dalampasigan ng dagat na kristal? Sila na siguro yung mas malaking grupo ng mga banal na pinoprotektahan ng special forces na to. Yung mga nagtagumpay dahil sa tulong at proteksyon ng 144,000. Eksakto. At dito idinidiin ng source yung pinakamahalagang punto. Hindi sila magkaibang klase ng mga banal na may ibang destinasyon. Hindi ito business class versus economy class. Okay. Pareho silang mga martir na nagtagumpay. Pareho silang bahagi ng unang pagkabuhay. Ang pagkakaiba lang na ipinapakita ng mga imahe ay yung naging papel nila sa panahon ng krisis. Yung isa tagapagtanggol, yung isa pinoprotektahan. Tama. Pero sa dulo, iisa lang ang kanilang katayuan, mga bayani ng pananampalataya. Okay. Dito na tayo sa grand finale. Pagsama-samahin na natin lahat. Meron tayong 3 lugar na parang magkakaiba. Himpapawid, Bundok Siyon, Dalampasigan. May 2 grupo. Ang tanong mula pa simula, paano nangyayari na lahat sila ay nasa iisang lugar kung ang mga descriptions ay magkakaiba? Ano ang pasabog na conclusion ng source mo? Ang conclusion ay kasing simple at kasing linaw ng dagat na kristal. Ang 3 lugar na to, hindi sila magkakaibang destinasyon. Hindi. Hindi. Ang mga ito ay 3 magkakaibang paglalarawan ng iisang sagradong espasyo sa harap ng trono ng Diyos. Teka, paano? Paano naging iisang lugar ang himpapawid, bundok at dagat? Simple lang ang koneksyon na pinapakita ng source gamit mismo ang aklat ng pahayag. Una, yung himpapawid kung saan sasalubungin si Kristo kung nasaan ang kanyang trono. Saan man ang hari, nandoon ang kanyang trono, di ba? Okay, may punto. Pangalawa, gaya na napag-usapan natin, ang bundok Siyon ang pinakamatagal na simbolo para sa lugar ng trono at kapangyarihan ng Diyos. At pangatlo, at ito yung pinakamalinaw na ebidensya, yung dagat na kristal ay partikular na inilalarawan sa pahayag, Kabanata 4 na nasa harap mismo ng trono ng Diyos. Gets ko na. So hindi ito tungkol sa geography. Tungkol ito sa perspective. Parang paglalarawan sa isang malaking palasyo. Pwede mong sabihing nasa Grand Hall ka, o nasa balcony na may view, o sa paanan ng trono, pero iisa lang ang lokasyon mo, nasa loob ka ng palasyo. Yun na mismo ang punto.
Hindi sila magkakaibang lugar, kundi magkakaibang anggulo ng iisang realidad. Napakagandang paraan para ipaliwanag yan. Hindi ito tungkol sa iba't ibang coordinate sa langit. Kung ganon, bakit kailangan pang gawing kumplikado? Bakit hindi na lang sabihin ng may akda ng pahayag na at lahat sila ay dinala sa harap ng trono? Para saan pang iba't ibang imahe? Ano ang layunin nun? Dahil ang bawat imahe ay nagbibigay diin sa isang partikular na aspeto ng kwento nila. Isa itong napakagaling na literary device, di ba? Ah, Ang paggamit ng bundok Sion para sa 144,000 ay para i-highlight yung kanilang otoridad at misyon bilang mga tagapagtanggol. Ang paggamit naman ng dalampasigan ng dagat na kristal ay para i-highlight yung kolektibong tagumpay at kaligtasan ng lahat ng martir. Bawat imahe may kwento. so hindi lang simpleng paglilipat lugar. Bawat deskripsyon may dala-dalang emosyon at kahulugan. Siyon para sa kapangyarihan, dalampasigan para sa tagumpay. Tumpak. Pero ang pinakamensahe na gustong iparating ng source ay ito. Sa unang pagkabuhay, lahat ng martir, mula pa sa panahon ni na Abel hanggang sa mga apostol, at lalo na yung mga dumaan sa malaking kapigatian, sama-sama silang dadalhin sa iisang lugar. Walang naiiwan. Wow! Ang pagkakaiba ay hindi sa destinasyon, kundi sa kwento ng kanilang paglalakbay at pagtatagumpay. Kaya pala, mayon buo na ang larawan sa isip ko. Hindi pala ito tungkol sa saan sila pupunta, kundi tungkol sa sino sila at ano ang naging papel nila. Isang lokasyon, maraming kwento. Ayon doon sa My Opinion section ng source mo, o Nekyonge, tulad ng pagkakasulat, may malinaw na daloy ng mga pangyayari para ma-visualize natin. Sige, isa-isahin natin. Una, sa pagtunog ng ikapitong trompeta, magaganap ang unang pagkabuhay. Lahat ng martir bubuhayin. Tama ba? Tama. At sa puntong yon, lahat sila ay aakyat sa harap ng trono. Ito na yung lugar na inilalarawan bilang himpapawid, bundok Sion at dalampasigan. Magkakasama na sila doon. Pangatlo, habang sila ay ligtas na roon, ibubuhos naman sa lupa ang 7 huling salot. Sila ay spectators na lang, hindi na biktima. Yun na nga. Pang-apat, pagkatapos ng mga salot, bababa si Kristo kasama ang kanyang hukbo at sinasabi ng source na posibleng kasama na sa hukbong ito ang mga binuhay muling banal. Iyan ang isang malaking posibilidad na binubuksan ng source, na sila na dating inuusig ay magbabalik bilang mga mananagumpay kasama ng kanilang hari. At panghuli, pagkatapos ng tagumpay, magaganap na ang pinakahintay na kasalanan ng kordero, ang engranding selebrasyon. Iyan ang kabuuang timeline na ipinipinta ng source material mo. Isang malinaw na pagkakasunod-sunod mula sa paglilingtas hanggang sa paghuhukom at sa huli sa pagdiriwang. Malinaw na malinaw. At bilang panghuling palisipan para sa'yo na babalik dun sa punto natin kanina, no? Kung ang Sion, ang lugar ng presensya ng Diyos, ay maaari ring tumukoy ayon mismo sa source sa katawan ng isang mananampalataya ngayon, ano kaya ang implikasyon nito sa paraan ng pamumuhay natin habang hinihintay pa ang mga kaganapang ito? Isang bagay na sulit pagnilayan.